Yun guys, ang mga actors. Colorful Flowers by Tokyo Music Walker. Over You by Och. A Magical Journey Through Space by Lenel Casio. Pixel Pig by D. Young. Free Range by Mona Wunderlich. The Clock Instrumental by Ryujin. First Light by Och. Summer Vibes by Mike Leet.
Subachi by 2 hours later. Woo! Oo. Anong makukuha natin dyan, kuyang? Ano ka? Ah, talaga? Nagalit na eh. Madami ba? Maliit lang. Ah, Ano kung ay mga bato? ayos ah. Kaya makakuha kayo dyan. Pwede patingin sa kuha. Ha? Patingin nga. Pero, Ayun oh, ayos pala yun. Ayos. kaya makakuha kayo dyan sa tabi. Dadampot nyo lang, ano? Oo. Ito guys, oh. Makakuha kayo dyan. Tiyagaan lang talaga yung kuya, ano? Ano? Yung tabi. Ito kagandahan pag nasa tabing ilo, ano, dagat. Oh, magkano kagad yung kilo niya dyan, kuyang? Yung gulang. Mga 80, 100. Yung gulang ay masan. Aba, Mga matindi. bato. Nasa tabi lang pala, eh, no? Lalo ay mga bato. Anong ibig sabihin ng alimang bato? Ito, alam mo, hindi ko nakikita. May kasabay ako saglit lang. Makarami kayo dyan. Hindi naman, ibig ko sabihin na ano lang ako, hindi ko kasi nakikita. Hmm? Yan ba yung mga ganyan, no? Ano? Okay. Mga maliliit. Meron rin pa ng malalaki, no? Yun, oh, yan ba yun? Tama ba? Oh, yan o. Sige, sige na ko yan. Yan o. Sige na, kunin mo na. Sige na, kunin mo na. Hmm? Sige. Yan o. Hmm? Okay. Malulong. Ano? Ayos pala, eh, no? Tsaga-tsaga lang talaga. Ano naman ba tsagain mo? May pagkain ka pala talaga rito. Sige ko yan, thank you. Yun, oh. Ayos. Ito, makaano kayo dyan. Sige lang. Okay dyan. Okay na ko yan, thank you. Kita mo yun mga kaibigan. Napakaganda dito sa tabing ilog, kadaping dagat. Marami kang makukuha pagkain. Ang tanong sa inyong aking sinilas. Yan pala nila kinukuha yung mga lumasag, eh. So guys, time check, alas 10:11 ng gabi. So ito, nagkape kami ni Kapsoy. Ito yung setup ni Frankie. Ito yung classic, may moskitero talaga. Meron din dito isang setup. Ito naman ay hammock. So yan din yung kay Frankie, pero
Yan yung iba't ibang setup mga kaibigan. Dito tayo. Yan. Yun guys, isa sa problema sa low elevation na camping is yung lamok, insekto tsaka lamok. Yun po yung ano, kasi talagang napakadaming lamok. So kailangan nakapaghanda kayo. So may mga setups. Kung magte-tent ka naman, dapat meron kang enough na ground cover, kasi katulad ko wala akong dalang ground sheet. Malamig sa likod yung pag nahiga ka. So yun ang magiging issue sa ganitong bug out locations kung may camping sites, you know, kasi talagang kalaban mo rito element. So unang-unang magiging kalaban mo is yung mosquito saka yung comfort, kasi talagang hindi, kailangan mo talagang sanayin din yung sarili mo sa discomfort. Gawa ng hindi to katulad ng malalambot natin na higaan. Matigas yung ground, malamig. So pagka hindi ka sanay, baka hindi ka tatagal. So kanina lang nakita natin yung mga mangingisda, napakadami niyang kuha. So nagandahan naman dito, pwede kang mamingwit, pwede ka rin pagdating ng gabi kung meron kang ilaw, yun, pwede kang kumuha ng mga crabs, mga sea crabs, talangka at saka mga limasag. Kaya buti na lang na kita din natin yung ganong senaryo, kasi importante din yun eh. At least alam natin yung mga sources ng ating pagkain. So dito wala kang ginagawa, kundi pagpag ka ng pagpag. So yan si Kapsoy, oh, okay na oh. Lumabas pa sila Frankie doon kasi hindi daw makatulog, kailangan nila ng ano, soft drinks. So yun, Sa lamok din. daming lamok. Alright, sige, dito na muna, kape muna tayo. Hindi ako nagdala na coffee. Dapat pala magpapilikan nila Frankie. Many unbearable hours later. Guys, good morning guys. Time check, alas 6:30. Yun, dito tayo ngayon sa ating, yan yung mga problema guys pagdating sa low altitude camping, kasi madami talagang lamok. Yun. So isa yan sa i-consider natin. So literal, yung tent kailangang i-survive mo talaga yung lamig ng ground. So pansamantala tirahin muna natin itong mga lamok para makabawi mo lang tayo.
Yun guys, ang ganda ng morning. So yun guys, nakaraos tayo ng magdamag. Medyo talagang inabutan tayo ng late na gabi nakapagpahinga gawa ng talagang napakaraming lamok. So isa sa mga i-consider natin talaga kapag mga ganitong sitwasyon, isa ng una, meron tayong shelter dapat. Kasi kapag wala kang shelter, lalo na sa low altitude na camping katulad dito, halimbawa yung bag out location mo is nandun tayo, kunyari let's assume na nandun tayo sa mga evacuation center, so asahan natin talaga na marami talagang lamok yan. Tsaka syempre maiwasan yung mga crawling insects. So dapat meron tayong shelter. So pangalawa, dahil nga ito ay syempre dalawa lang naman ang pwede nating lalapagan kung assuming na meron tayong tent. It could be lupa or simento, kasi syempre madalas niyan kapag katulad niyan sa dito sa area ng Las Piñas, which is ang evacuation center namin is evacuation area is yung ating Villamor Golf Course. So talagang lupa yan. So kagabi hindi kasi ako nagdala ng ground sheet, yung lapagan ng tent, kasi dagdag pa rin sa pabigat yun. So talagang inabsorb ko yung lamig ng ground. So maiba doon sa shelter, kailangan protektahan mo rin pangalawa yung body heat mo, kasi pagka lalo na sa bagong gabi, medyo malinsangan pa yan gawa ng kapag nasa loob ka kasi ng tent bagong gabi, talagang mainit yan. So nga lang kapag dating na ng madaling araw, since na naambon nga kagabi, nung lumipas na yung init, since na yun nga syempre lupa, tapos yung tarp, and then meron lang akong pangsapin na yung aking hammock, and then katawan mo na, damit katawan mo na, so mabilis talagang mag-escape yung body heat mo. So nilalamig ako sa makatuwid, diba? Ibig sabihin mararamdaman mo talaga yung lamig. So number one, dapat may shelter ka. Pangalawa, dapat may protection ka sa katawan para hindi tatakas yung init mo sa katawan, kasi kapag tumakas yung init mo sa katawan, talagang umpisa kang mag-chill niyan. And then pangatlo, dapat meron kang protection din talaga sa mga insects. Maliban nun, kasi hindi kakayanin mga kaibigan, hindi kakayanin basta lang dun sa tent, gawa ng okay lang pag nandun ka sa loob, syempre kailangan mo rin lumabas. So dapat meron kang kahit occlusion man lang, para lang hindi mo talaga matatamasa yung inconvenience ng napakaraming insekto mga gat sa'yo. So pangapat mga kaibigan, dapat tips lang din pangapat is dapat magluto ka ng maaga. So bago dapat bababa yung araw, bago lulubog, dapat at least tapos ka na makapagluto, kasi kapag naabutan ka na ng dilim, mahirap kasing magluto na. Kahit meron ka mang headlights, kami kagabi may mga ilaw, pero iba pa rin yung pag bago lulubog yung araw, nakapagluto ka, nakakain ka na lang. So yan yung pangapat. And then panglima mga kasama, hanggat maaari meron kang basic na equipment mo, mga yung EDC, ibig sabihin meron ka dapat kutsilyo, mga hunting knife mo,
Tsaka isa pala doon is dapat meron ka ring tawag yan, meron ka rin dapat na yung pamingwit, diba? Yung line at saka hook, kasi siyempre ito kasi ating napili na pag-out location assumption, at least meron ka dapat ditong hook and line kasi diba, mga fishing line kasi ito kasi dagat na nakita kasi natin kagabi na pwede pala dito talagang munguha ng mga seafoods para may makain ka. So yan yung mga dapat meron ka. Guys, kung napapansin nyo sa likod, ito po ay shoreline. So kagabi nakikita nyo naman yung video na enough po yung food resources dito, no? Sabihin sipagin mo lang talagang dapat mabubuhay ka dito, buhay may pagkain ka. Ibig sabihin kailangan lang isa sa dapat mo ring matututunan dito is yung skills, paano natin siya hulihin o kaya ba ibig sabihin paano natin makuha yung mga ng lamang dagat. So sa susunod natin tampok subaybayan natin kung paano natin kukunin yung mga na-video natin kagabi. So ano ba yung mga sources ng food? So yan po yung mga ilan lang guys sa mga tips na makukuha natin ngayon. So sasama up lang natin later kasi i-assist pa natin ulit yung sitwasyon kung ano pa po pwedeng may dagdag natin. So yun lang muna guys. So bye bye.